Ngayon, ang tema po natin sa buwang ito ay appreciating loved ones. Kaya po naging tema po natin yon kasi maraming paniniwala ang mga Kristiyano o maraming paniniwala ang mga tao na sa tuwing dumarating yung araw ng November 1, inisip nila para bang dumarating ang pamilyang nawala na sa kanilang buhay. Naghahanda ng mga pagkain kasi darating daw maari ang kanilang mga mahal sa buhay na. So dahil sa ganung kaisipan po, maraming Kristiyano rin po ang naniniwala sa ganon. Pero sino sa inyo naniniwala o pinaghandaan niya na nung araw ng November 1, dadalawin siya ng kanyang lolo na matagal ng patay? Ayaw natin yun, di ba? Pero pinaghahandaan natin. Ayaw natin na dalawin tayo ng mga sinaunang namatay, pero naghahanda tayo ng pagkain. Nagkakandila pa nga tayo, parang nagwe-welcome. Alam niyo yung araw na yon, nandito lang kami brown out. Kasi gumawa po tayo ng ating plano sa loob po ng 1 taon. Today, ang topic po natin is all about valuing our loved ones. The value of one. Ang sabi ng nagtanong, sino po ang aking kapitbahay? Pero ang sabi ni Kristo, yung mga taong kaya mong abutin, those were your neighbors. Luke chapter 15, mula po sa talatang 3 hanggang 7, ito po ay ang parabola o kwento, okay? Mula po sa talatang ito na ikinuwento po ni Jesus. Ang sabi niya, so he told them this parable. What man of you, having 100 sheep, if he has lost one of them, does not leave the 99 in the open country and go after the one that is lost until he finds it? And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and his neighbors, saying to them, rejoice with me, for I have found my sheep that was lost. Just so I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous person who needs no repentance. What we practice today will become our values tomorrow. And what we give importance today will also be practice tomorrow. Kung ang madalas po natin ginagawa ngayon ay pagyayakag, pag-i-invite o pagdadala ng ating mga mahal sa buhay, kaibigan, kamag-anak o sinuman, yan po ay magiging values po natin. Magiging maaring tradisyon po natin na ito po ay kakamulatan ng ating mga younger generations na napakahalaga pala na magdala ng kahit isang kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon Jesucristo. Minsan daw ay inatasan ng Diyos si San Pedro na mag-interview. At meron po siyang timer. Ang timer po ni Pedro ay yung kanyang manok. So naisama po raw niya yung kanyang manok doon sa kalangitan. Di ba? Sabi sa Bible, nung tumilaok ang manok, alam na ni Pedro that before the cock crows 3 times, Peter have denied the Lord Jesus Christ. So ginawa po niyang timer yon. At meron na lamang pong nahuhuling 5 tao na kailangang interviewin ni Peter. At ang interview po niya ay ganito. What have you done? Okay. What have you done when you are on earth? Or how have you spent your life when you are on earth? Paano mo ginugol at ano ang ginawa mo sa buhay mo nung ikaw ay nasa lupa pa? Tinawag niya, lumipat, kasi 5 na lang po ang natitira. Dumating daw, tumawag, at ang isang doktor, ang siya pong nandun. At ang tanong, sabing gano'n ni Pedro, paano mo ginugol ang iyong buhay nung ikaw ay nasa lupa? Sabi raw ng doktor, ako po ay nanggamot ng mga tao kahit wala po silang mga bayad. At merong 3 na paglalagyan ni San Pedro doon sa mga interview niya, isang regular na parang hotel, isang regular room,
isang suite, at isang, mayroon bang lodge sa hotel? Deluxe. Okay. So yung tatlong yon, depende doon sa sagot. So ang sabi ni San Pedro, okay, punta ka sa regular. Matapos po, pangalawa na fall in line ay ang financial consultant. At ang tanong, pareho, anong ginawa mo sa buhay mo nung ikaw ay nasa lupa? Ang sabi po ng financial consultant, San Pedro, sabi noon, tinulungan ko ang mga tao kung papaano mag-manage ng kanilang pera at magtayo ng businesses para sila po ay umasenso buhay. Okay, sama ka doon sa regular. Pangatlo ay accountant. At ang sabi, ano ang ginawa mo sa buhay mo nung ikaw ay nasa lupa pa? Sabi raw ng accounting, tinulungan ko ang mga tao, ang aking mga kliyente, kung papaano maging katuwang sa pangangailangan ng gobyerno sa pagsasaayos ng kanilang pagbabayad ng buwis. At ang sabi ni San Pedro, abay maganda ito, puro kalalagayan ng tao ang yun. O sige, punta ka ngayon doon sa suite. So, tuwan-tuwa siya. Pang-apat na tinawag, abogado. At ang sabi nga noon, ano ang ginawa mo sa buhay mo nung ikaw ay nasa lupa pa? At ang sabi ng abogado, San Pedro, akin pong dinipensahan yung mga tao na inapi para po sa kanilang karapatan at para po sa kanilang kalayaan, ipinaglaban ko po sila ng may kalinisan ng puso. Sabi ni San Pedro, okay, dito ka, samahan mo itong sa suite. At ang huli, isang ordinaryong Kristiyano. At sabi ni San Pedro, kapatid, ano ang ginawa mo? Paano mo ginugol ang buhay mo nung ikaw ay nasa lupa? Wala siyang masabi. Kung diyan sabi niya, San Pedro, wala po akong pera katulad nung ginawa po nila na sila ano. Isa lang ang alam ko. Ginawa ko lang yung inaakala kong tama sa pagsunod sa Panginoon. Ano sumunod na tanong sa kanya, kasi parang nahatsit siya, ano ang pruweba mo para masabi mo na ikaw ay sumunod doon sa pinagagawa ng Panginoon sa iyo? Wala po siyang masabi kung di tumulo lang ang kanyang luha. Pero sa bandang di kalayuan, may mga taong nagtaas ng kamay. At ang sabi ng mga tao, kami po ang bunga ng kanyang pagpapagal. Kami ang mga bunga ng taong yan, naghirap, nag-ayos ng aming buhay espiritual, kaya po kami nakarating dito. At pagkatapos, tumilaok ang manok. At ang sabi ni San Pedro, tapos na ang lahat, pinatatawag ka ni Kristo, doon ka mamalagi sa kanyang piling. The value of one. Sabi ng banal na kasulatan, sino sa inyo ngayon ang merong 99 na alagang hayop na kapag nawala ang isa, iiwanan yung 99 at hahanapin yung isang nawala? At ang sabi niya, nung matagpuan niya yon, tuwang-tuwa siya. Kasi natagpuan niya ang nawala. Ganong kahalaga ang isang kaluluwa sa mata ng Panginoong Hesukristo. Ang tao ngayon ay nakafocus sa kanyang sarili. Ginagastusan ang pangangailangan ng katawan kung papaano gumanda at katanggap-tanggap sa mata ng iba. Ang iba nagpapalaki ng katawan para makita yung mga muscle, at ang iba naman ay nagpupunta rin sa gym. Siyempre, bago makarating doon sa gym, mag-jeep muna. Ang iba pupunta sa gym, di ba, magpapasexy para maging katanggap-tanggap sa mata ng iba. Ang iba naman,
bumibili ng damit, ayaw nila na, gusto nila yung mga galing sa Temu, sa Shopee, yung magaganda sa kanilang paningin, na nababagay sa kanilang pangangatawan. Yung mga made in France, made in USA, made in Italy, ayaw nila ng made in China, at saka made in UK. UK. Yung iba naman, ang gusto nila, ang ilong, made in Vicky Bello. Maging sa pantalon, gusto yung may tatak na Wrangler, Levi's, gusto puro imported. Pagdating sa pagkain, ayaw kumain ng gulay, lalo na kung okra. O kaya yung saluyot. Nung nasa Bicol kami nitong last week o last Monday? Last Monday lang. Last Monday, kasi dumating kami rito nung madaling araw ng Thursday, ng alas 2 ng madaling araw mula Bicol. Pagdating namin doon, tinignan ko kagad yung bakod ng simbahan na meron po tayo doon at nakita ko may saluyot, may talbos, kumuha kami kagad ni Ate Winnie at yun ang aming kinain. At nung pagdating ng pagkain, sabi ko ilagay nyo sa harap ko yan at magkasama kami ni Pastora Dan, ine-enjoy namin yung paghigop ng mainit na sabaw ng saluyot plus with toyo mansili, ang sarap ng hagod at pagpapawisan ka, masarap. Tinitignan ko yung mga kasama ko, ayaw. Ang gusto, yung baboy, mga binaboy na pagkakaluto, tsaka baka masikmura mo, yung mga ganon. Ha? Gusto nila yung baka tsaka baboy, baka masikmura mo, yung mga binaboy na pagkakaluto. Yun daw laging ulam ng mga bilangguan, baka tsaka baboy. Baka masikmura mo ang mga binaboy na pagkakaluto. So ang gusto, lechon, bulalo, crispy pata, di ba? Sisig, di ba? Yung masasarap na pagkain na gusto ng katawan. Di nila napansin ang made by God. Walang iba ang kaluluwa. Pinagbuhusan ng pansin ang pangangailangan ng laman, pero yung eternal na bagay ang di nila binigyan ng pansin. Ayaw gastusan yung kanilang kaluluwa para sa paglalakbay tungo sa kalangitan. Ang gusto po nila, di ba, ay yung paglalakbay tungo sa SM. Kasi sa SM, merong SB. Sa bibing kinitan o sa Starbucks. Kasi na-focus ang tao doon sa material na bagay. Pero yung kaluluwa, okay lang na di magsimba. Makarinig lang ng konting may bagyo, ayaw na magsimba, nakaprogram na. Darating ang pista, hindi na ako magsisimba. Birthday ko bukas, hindi na ako magsisimba. Mag-aanak ako, hindi na ako magsisimba. Nakalimutan gastusan yung eternal na bagay. Ang pinakamahalagang bagay. Mahalaga ito dahil ang kaluluwa ito po ay eternal at ang may lalang po nito ay walang iba kundi eternal din. Kasi ang katawan pansamantala lang po rito. Ngunit ang totoong ikaw na walang hanggan, walang iba kundi ang ating kaluluwa. Gastusan mo, maari, lahat ng pangangailangan ng katawan mo. Magandang sasakyan, magandang bahay, magandang pananamit, o magandang negosyo, but time will come, you will leave all those things behind. And you cannot even bring even just a single cent. Kaya kahit yung iba pag namamatay, pinababaunan ng 1,000, pinababaunan ng 500, nakaipit pa doon sa kanyang kamay. Gastos daw niya sa pamasahe, hindi ko alam kung anong gagastosin niya sa langit o bibilhin sa langit. Nung lolo ko namatay, nakita ko yung tradisyon. Hindi ako makapalag kasi medyo bata-bata pa ako noon.
Namatay lolo ko, bago dalhin po doon sa kanyang pansyon, binuksan, at yung isa kong tiyuhin, umiyak. Pagkatapos niyang umiyak, pag alis niya, nawala yung pera doon sa kamay ng lolo ko. Sabi ko, ang galing mag-magic. Galing mag-magic. So, gastusan ang mga bagay na importante dito sa lupa. Yung mga hahantong sa langit, dapat yun po ang gastusan po natin. Kaya po ang Holy Spirit Christian Church, sa sistema po ng ID Philippines, atin pong isinusulong po itong mga bagay na pagtitipon para po sa kaluluwa. Kung ang mga nagrarally, ginagastusan po ng mga politicians, binabayaran para magrally lang, para sa kanilang pangangailangan sa katawan. Pero ang Kristiyano, meron din tayong dapat pagtitipon para sa pangangailangan ng katawan at pangangailangan ng kaluluwa at para din po sa iba. Kailangan po natin palakasin ang ating mga kaluluwa. Kasi ito po ay forever. Kaya mapapansin nyo, hindi po ako nagsusulat na dyan. Sabi ko kay MJ, hayaan nyo sila MJ, matuto magsulat kung ano yung revelation ng Lord sa kanila. Basta ilagay mo lang dyan ang pamagat at ang talata. And let them hear the word of God. And let them write things that God have revealed, revealed unto them. So we need God's idea. Ano po ang God's idea? To redeem, restore the people to go back to Him. Why? Because people went astray. Ito po ang pinakalaman ng isipan ng Diyos when He sent the Lord Jesus Christ. Ang sabi niya, He sent His Son not to condemn the world, pero bumalik ang tao sa pamamagitan ni Kristo. Bumalik ang tao sa Diyos. He came not to judge the world or to condemn the world, that the world might turn back to God. Plano po ng Diyos yun. Tayo po ay Kanyang tinubos, tayo po ay Kanyang hinango, kasi alam ng Diyos na hindi kaya ng tao ang makabalik sa Diyos dahil ang tao bulag espiritual. Maraming sinubok ang mga tao. Pero dahil bulag tayo sa spiritual na bagay, someone who has the light ang siyang bababa para samahan tayo at dalhin tayo sa liwanag ng buhay. And that's what Jesus did. So God's idea that none should perish. Walang sino man ang mapahamak, walang sino man ang mawala, walang sino man ang di maligtas, maliban sa decision natin, personal. So ang idea pa niya is to unite people in faith. Magkaisa ang tao sa pananampalataya, not in religion, but in relation to God. Kasi ang relasyon gawa ng Diyos, ang religion gawa ng tao. Kaya ang dami na pong mga religion. At ang idea ng Diyos why He created you and me is to worship Him in spirit and in truth. Yung mga kapatiran sa ibang bansa nagchat-chat, Pas, kumusta na po ang Pilipinas? Balita ko, nagkakagulo dyan dahil sa mga ganito, ganyan. Ang sabi ko, safe ang Filipino rito dahil may mga Kristiyanong nananalangin para sa bansa. Kayo dyan sa ibang bansa, ang sabi niya, medyo hati ang mga tao rito. Ayaw nila kay Trump, may gusto kay Trump. Kasi ayaw nila kay Trump dahil si Trump ay friendship niya, itong si Chinese president. Pero hindi nila alam, si Trump ay nagbigay ng salita. Ang sabi niya, I want peace. At pagbabatiin ko ang Ukraine, ang Russia. At gusto ko hindi pwedeng mangyari ang gera. Kasi kapag may gera, mayroong iilan lang po na yayaman doon. Kaya nung panahon ni Bush, ni Obama, laging may mga gera. Bakit?
Kasi yung nagsusupply ng mga missile, gumagawa ng mga baril at gumagawa ng mga bala, sila pong yumayaman. May commission po sila doon. Sabi ni Trump, ayoko, gusto ko kapayapaan. So panalangin natin ang bansang Amerika na magkaroon ng kapayapaan. Idea po ng Lord ito, na ang tao manumbalik sa Kanya, ang tao magkaisa sa pananampalataya, at ang relasyon mabuo, sapagkat mangyayari lang ito when you are being restored and redeemed by God. And when you have Jesus in your life and in your heart. Pangalawa, no need of man's idea. Bagamat tao ang nagpaplano, bagamat tao ang nagdidisenyo, pero hindi natin kailangan yon kasi ang Diyos ang nagpapatupad. Tama lang magplano ka sa buhay mo, okay lang yon. Pero lahat ng katuparan, let God do His will. Let God do His will. So people nagtayo ng religion instead of going back to God. Sa halip na ang tao kumilala sa Diyos, manumbalik sa Diyos, nagtayo ng reliyon. At yung founder, ginawa nilang Diyos nila. Kaya nga merong Rizalista. Kasi ang isip nila, si Rizal, yun na raw si Kristo. Dahil yung huling sinabi ni Kristo, pang-anim, it is finished, sinabi rin ni Rizal yun. Kaya ang isip nila, yung si Kristo, si Rizal yun, kaya dumaming Rizalista. Pumunta po kami sa Bicol. Pag uwi po namin, ang daming mga tarpaulin. Yung mga tarpaulin pong yun ay tumatakbo pong mga senador. At isa po sa nakita po naming tarpaulin na tumatakbong senador, si Kibuloy. Tapos nilagay niya sa tarpaulin niya sa Diyos at bayan. Lalong nagbigay ng kalituhan. Sabi namin ni Bishop, parang mali yata. Hindi dapat sa Diyos at bayan. Dapat para sa akin at sa aking mga anak. Kasi siya na ang Diyos, di ba? Kinikilala niya sarili niya sa Diyos. Na siya na si Kristo. Man's idea is to be good to people, to say they will be appreciated. Yung ideya ng mga tao, yung ideya, okay, man's idea, ay maging mabuti lang sa kapwa. Maging mabait lang sa kapwa para sabihin na, wow, okay ito. Ideya ng tao. Pero pagtalikod, last Thursday may gawaan po rito. Dumating kami Thursday na madaling araw. Nag-meeting po kami ng umaga hanggang hapon. And then alas 7 po ng gabi may gawain dito. So pagod ang katawan, pero masaya ang puso dahil kailangan gampanan yung ating commitment sa Panginoon. Sabi ko sa mga tao na nandito, yung mga network po natin na nandito, mahal nyo ba ang pamilya nyo? Opo, mahal namin ang pamilya namin. Iba-ibang simbahan. Pinag-iipunan ba ninyo pa ang family nyo dahil mahal nyo? Opo. O sino naman sa inyo, mahal niya ang kanyang pastor, pakitaas ang kamay, sumisigaw pa, woo! O sino sa inyo may ipon para sa kanyang pastor na wala nang nagtaas, wala nang woo! Ha? Ipon. Ha? Sino ang may ipon para sa pamilya? Tataasan ng kamay. Sino ang may savings para sa pastor? Wala nang nagtaas ng kamay. You cannot love sa pamamagitan ng salita lang. Di ka pwedeng magmahal na hanggang salita ka lang. Kasi ang katuparan ng pagmamahal ay makita, di ba, sa pamamagitan ng aksyon. You can give without loving, but you cannot love without giving. So, ayusin ang buong katawan. Ito ang isip ng tao. Man's idea.
Ayusin ang buong katawan para maging katanggap-tanggap sa iba. Kasi pag maayos ang bisti mo, pag maayos ang kilos mo, tapos ang galing mo pa, karespe-respeto ka. Pero kung hindi ka nakapag-aral at ang buhay mo ay simple lang, etsapuera ka. Kasi batayan ng tao. Katulad ng kinuwento ko kanina, isang ordinaryong tao. Ano ang karapatan mo para pumasok sa kalangitan? Wala siyang masabi, basta ang sabi niya, ginawa ko lang po ang pinagagawa ng Diyos. Wala siyang maituro until someone behind biglang nagsigawan. Kami po ang kanyang bunga. May nagpatotoo sa kanyang ginawa. Pagdating kaya sa kalangitan, meron kayang magsabi sa atin na, salamat kasi nang dahil sa iyo na bago buhay ko. Salamat nang dahil sa iyo, buong pamilya ko kumilala sa Diyos. O pwede mo bang sabihin, Lord, yung pera na mula sa iyo, iningatan ko ito at hanggang dito na lang po, pinailago ko ito. Eh kapag tinanong nasaan ang pera mo, wala ka naman madala. Pero yung kaluluwa ng tao, kasama natin habang buhay sa kalangitan. Value each one of us. Mahalin natin ang isa't isa. Kasi yan po ang katuparan ng pagmamahal po natin sa Panginoon. Amen. Nauubos ang panahon sa kahanap ng pampaganda. Ang pinagfokusan, puro pangakatawan. Yung pinaglalagakan ng kaluluwa, pero ang kaluluwa hindi binibigyan ng panahon. Yayain mo ang tao sa party nandun. Party tayo, yes. Prayer tayo, no. Di ba ganun ang tao? Kasi ayaw po nila yon. Kaya nga magkaaway. Ang laman at saka ng espiritu. Kasi ang gusto ng espiritu, ang kaluluwa makakilala sa Diyos. Ang gusto ng laman, dalhin ang kaluluwa sa impyerno. But we have to decide. Ang sino mang na kay Kristo, sabi nga ng banal na kasulatan, ay bago ng nilalang. Hindi na yung ikaw ang nabubuhay dati. Nabubuhay ka na ngayon kasi may Kristo ka sa puso at ang Kristong yon ang magdadala sa atin doon sa inihanda ng Diyos na magandang bayan para sa atin. Kasi kapin talaga natin na pagdating sa ganitong pagtitipon hanggat kayang pumunta, punta tayo. Umalis kami kahapon 12:00. Pagdating namin doon sa Navotas, Bulacan, sa haba ng traffic, dumating kami, mag-aalas 4 na. Lahat kami magkakasama, pakiramdaman saan kami kakain. Gutom na kami. Pagdating doon, sinalubong ako nung aking kamag-anak na si Pastor Doc Alvin Carag. Siya po ang senior pastor doon, kapatid ni Ali Soto. So habang nagtititigan kaming ganun, sabi ko, ang puti mo. Sabi niya sa akin, maitim ka. Tapos pinagmasdan kami dalawa ni Pastora. Sabi niya, magkahawig kayo ng mukha, ng mata at saka ng ilong. Tinignan namin ng isa't isa, oo nga. Lamang siya sa akin sa kaputian. Lamang din naman ako sa kanya ng kaitiman. Pero tapos, halos lahat ng tao ron, nung binabasa niya ang pangalan, halos lahat, apelido, Carag. Binasa niya yung pangalan ni Doc Gani Kabugayan. Sabi niya, Asia Pacific Director, Dr. Isagani P. Carag. Sumigaw na, Kabugayan po, sabi niya, sabik ako sa mga kamag-anak. Hanggang sa paalis na kami, umupo sa akin, sarap ng kwentuhan namin. It is because, di ba? Same spirit. Kayo ba kapag kausap nyo, ang kapwa mananampalataya nyo, nag-e-enjoy kayo? Ha? Eh yung asawa mo, nag-e-enjoy ka ba? Kapag kausap yan, kapwa kayo Kristiyano naman?
O sa tuwing nag-uusap kayo, merong tinatawag na hindi pagkakasunduan? O wag nyo itaas ang kamay ninyo, ha? Ako lang. Sino sa inyo pagkausap nyo, asawa nyo, tuwan-tuwa kayo, nag-e-enjoy kayo? Tinitignan ko yung mga mag-asawa rito. Natatawa si Gilbert. Di ba? Hindi mo lang asawa yan, kapatid natin sa Lord yan. Isang espiritu tayo. Dapat ine-enjoy natin ang buhay. Ngayon, gusto kong hamunin kayo. Sa darating pong Sabado, ano ang date sa darating na Sabado? October 16. November 16. Sa November 16, sa darating na Sabado, meron po tayong IDPH. Okay, sa Tirona, dito lang sa Cavite. Mayroong mga taga Batangas na pupunta. Mayroong taga Laguna na pupunta. Tapos, network po natin ito. Yung mga pastor po niyan, yan po yung mga pastor na aking pong pinagmementoran. Sila po ay nangako na pupunta. Sabi ko, ang bayad 350. Alam mo yung sabi nila? Pastor, magbabayad kami ng 350. Ano pong mga topics? So nung sinabi ko yung topics, how to disciple your family, ang sabi ng isang pastor, yan po ang kailangan namin. Kasi hinihimay how to disciple your husband. Lalo na kung ikaw yung babaeng mananampalataya, ang asawa mo hindi mananampalataya, disciple mo. Kung hindi naman mananampalataya yung babae, may topic doon, how to disciple your wife. At may topic din doon, how to disciple your children. At pagkatapos may topic na separation of church and state. Dito maraming tao ang nalilito. Pinag-usapan ng mga abogado mula pa nung panahon, talagang hindi mapagkasundo ang church and state. Kung mapagkasundo man, meron pa rin mga pagkakaibahan. Pero bilang mananampalataya, papaano tayo, Kristiyano, maging katuwang ng ating gobyerno na kahit tayo nasa church at alalahan mo, nasa state ka rin. So itong mga topic na to napakaganda. Sa halagang 350, mura na po yun. Ha? 350, kaya na pong bumiyahe sa langit. Sino sa inyo natutuwa kapag buong family niya? Di ba? Pagdating sa bahay, pag nag-usap-usap, tuwan-tuwa kayo kasi meron kayong natututunan sa isa't isa. Dapat laman ng ating isipan yun. Kami ni Pastora, kahit anong oras kami dumating, kahit madaling araw kami dumating, hindi po pwede na kahit papano sa pagiga namin, walang pagkukwentuhan. Kahit kung ano ang aming napagkukwentuhan. Kahit antok na ako, magkukwento pa rin at sasabihin ko lang sa kanya, magkwento ka lang, wag mo akong tanungin. Wag ka lang magtatangin, magkwento ka lang. Wag mo lang akong tatanungin. Di ba, yung mga tao laman ng isip, anong usong sasakyan, anong usong cellphone, updated ba cellphone mo? Kahit mga Kristiyano, biktima ng ganitong bagay. Paggising sa umaga, sa halip na Biblia, cellphone. Pag tinanong mo, may Bible naman dito eh. Kaso pag naglobat, wala ka ng Bible. Last Friday, kausap ko po yung lahat ng mga pastors na sa lapidaryo. Siguro around 8 po kami. Nagplano kami para sa Sabado. Na yung mga senior citizen po natin, pagkatapos ng sumba, pakakapihin po sila at meron po silang pandesal na kahit tigdi-2 lang. Inalam ko kay Sister Net, kung ilan yung mga senior natin dito, sabi niya around
200. So, binadgetan po namin yun. Kaso kinabukasan, Sabado, doon pala silang nagsumba sa Kapitolyo. Sabi nung isa, anong gagawin natin sa pandesal? Sabi ko, makiusap ka muna na kung maaari, i-preserve muna nila yon sa darating na Sabado. Mabait naman yung titinda ng pandesal. Ibebenta ko na lang po para yung pinreserve po ninyo na 400 pieces, 400 pieces, sa darating na Sabado. Dala-dala ko yung coffee maker. Para sa pagkape, yung iba, dala-dala yung thermos. Hindi po kami nabigo. We're so excited because we come together as one. So nagtitinginan kami mga pastor, nakangiti lang kami sa isa't isa, pero sabi ko, at least kung ganon, natutuwa ako dahil we responded to the needs of this mga senior natin. Kasi baka yung senior na nakita mo ngayon, hindi mo makikita sa susunod na Sunday yan. At least legacy man natin yon na bago sila kunin ni Lord, nakapagkape. Di ba? Na mula sa pagtutulungan ng mga Kristiyano. Amen. Mahal niyo ba ang mga senior natin? Valuing, di ba? The value of one. Ano ang kahalagahan ng isa't isa? Di ba? Napakahalaga po natin. Kahit bata po yan. Let's see to it. Na talagang paglingkuran, ituwid, kahit nasasaktan yan, basta nandun ang salitang pagtutuwid, paglaki niyan, maalala niya. Dahilan pala ako pinalo ni nanay kasi ayaw pa na niya akong mapahamak. Paalalahanan ng isa't isa kasi napakahalaga. Tignan mo yung katabi mo. Napakahalaga po niyan. Mahal ni Kristo yan. Because ang tao is precious. Ang tao ay potential. Di ba? Precious. Potential. Ganong kahalaga ng tao sa mata ng Diyos. Sa pagkakataong ito, ilagay tayo sa heart natin. Gamitin mo ako, Panginoon. Kahit sino. Kahit bata lang yan, kung bata ang kaya mong abutin dahil hindi mo kayang abutin yung iba, kahit bata yan, kaya mong abutin, kaluluwa yun. Amen. Kasi sabi nga ni Kristo nung sinasaway ng mga disciples yung mga bata, sabi ni Kristo, wag nyo silang sawayin. Suffer not, wag nyong pahirapan. Suffer not the little children to come unto me. Ang sabi niya, wag niyong pahirapan ng mga bata na lumapit sa akin, sapagkat sa katulad nila ang kalangitan. For such as them, kalangitan. Ganun kamahal ni Kristo ang mga bata. Kasi minsan binabalanse ko ang lahat ng bagay sa aking pag-iisip lang ito. Minsan sabi ko, ano kaya ang mas masarap turuan at alagaan? Yung mga bata, na kahit makukulit sa kanilang pagkabata, pero natatanim ang salita ng Diyos at nakikita nila yung pagtsatsaga natin at lalaki na may aral. Kasi sabi ng Bible train up a child while they are young. Sa kanilang paglaki, they will not depart from what they have learned in the days of their youth. Sabi ko, parang mas maganda alagaan mga bata kaysa mga binata at dalaga. Pag nagkaroon lang ng girlfriend, aalis na sa simbahan. Pag nagkaroon ng boyfriend, aalis na sa simbahan. Bakit? Kontrabida ang simbahan. Pero yung mga bata noon na nagsimula, na nagpatuloy hanggang sa kanilang paglaki, nakita nila ang kahalagahan ng kaluluwa at kahalagahan ng panambahan. So yun po ang yakapin po natin sa buhay. Lahat yan mahalaga. Kung dumating ka, nanay ka na at lola ka na, napakahalaga mo. Kung dumating ka na bata dito, napakahalaga mo. Sabi mo sa katabi mo, napakahalaga mo. Sapagkat binayaran ka ni Kristo ng napakahalaga. Amen. At ang binayad sa iyo, hindi pera, buhay. At ang buhay na yon, hindi buhay ng makasalanan.
buhay ng walang kasalanan. Makasalanan ka pero ang nagbayad sa buhay mo ay walang kasalanan. And that is the Lord Jesus Christ. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Ano po yung November 16? Ha? Anong meron sa November 16? Okay. Gagastusan ba natin ang kaluluwa natin? Kasi alam mo, pag maayos ka, mag-aayos ka ng buhay. Pag di ka ayos, wala kang aayusin. Lalo mo lang sisirain ang buhay ng gustong magpaayos ng buhay. Pero pag ayos ka, liwanag ka sa paningin ng marami. Hindi ka lalapitan dahil marami kang pera. Hindi ka lalapitan dahil humihingi sila ng pabor sa iyo. Lalapitan kanila because they see the light in you. Lalapitan kanila because they saw something in you. Because they see what's inside of you. And that is the Lord Jesus Christ. Hindi tayo nag-aalok ng pera o kayamanan ng anuman. Mas sigit pa ron ang inaalok natin, buhay na walang hanggan, buhay na masagana. Ako yung malalayo na noon ko pa nakilala mga binata at dalaga, hanggang ngayon chat ko pa rin sila. Kahit hindi kami nagkikita for so long, doon na lang sa messenger, nagbibigay ako ng chat, nagpapalakas ako sa kanila. Kasi alam ko, yun lang ang pwede kong gawin. Hindi ko sila kayang puntahan sa gitna ng karagatan. Hindi ko kaya silang puntahan doon sa malalayong bagay, malalayong bahay nila at malalayong lugar. But I can share to them the message through messenger. Kasi lahat po tayo rito ay messenger of God. Amen. And the question is, what kind of message are you sending and are you bringing to people? Was it the message of hope or the message of hopelessness? Mensahe ba ng pagbibigay pag-asa o mensahe ba na ipapakita mo ng kawalan mo ng pag-asa? Kasi pag nagme-mensahe ka na pinakita mo ang buhay mo mahirap, ang buhay mo kaawa-awa, kaawaan ka lang ng tao. At kapag naawa ang tao sa iyo, sapat na 100 dahil sa awa. Pero kapag ikaw kahanga-hanga, bringing salvation to people, maraming tutustos. Maraming tutustos sa pangangailangan mo. Ako, kahit saan ako magbiyahe na ngayon, kapag gusto namin pumunta sa isang lugar dahil imbitado kami, nakakarating kami. Kasi may mga tao na nagtalaga. Pastor, paalam nyo lang sa akin kung saan kayo pupunta. Tutulong kami para marating ang lugar na yon sa pamamagitan ng perang ipapadala namin para i-share nyo ang salita ng Diyos. Yung pagpunta-punta namin kung saan-saan, hindi po libre yun. Siguro nakita ng Lord yung desire ng puso ko. Nung panahon na walang tumutulong, umutang ako sa home credit. Para lang marating ko itong mga taong ito. Na hanggang ngayon, binabayaran ko. 3 years kong binabayaran. Pero nakakabayad naman ako kasi may mga taong tumutulong. Kaya ang sabi ko, kung meron man akong kasalanan, wala akong pera. Pero kung marami akong pera, patuloy kong ito ipapagamit sa paglilingkod sa Panginoon. May nagbigay sa amin nung appreciation, pastor's appreciation, pananalapi. Gusto ko sanang ibili ng pangangailangan. Pero ang ginawa namin, sabi ko, ma, palagay natin ng silong yung paano pag dumating ang panahon kasi nangungupahan lang kami ron? Sabi ko, wala tayong kukunin. Hayaan mo ang may-ari mag-enjoy diyan. Kasi napakabait niya. Pagdating ng panahon, alis tayo, sige. Gamitin niyo yun, kanya na yun.
at nakapaglingkod tayo sa kanila. Pero tuloy pa rin ang bayad namin. My point is this. Pasayahin natin, pasiglahin natin ng mga tao sa mga bagay na meron tayo. If you have Jesus, let them enjoy Jesus in their lives through you. Amen. Pahalagahan natin ang ating mga mahal sa buhay. Totoo na may mga sigalot sa loob ng pamilya. Pero hindi dapat yun ang maging daan ng paghamak nyo sa kahinaan ng isa't isa. May mga bagay na minsan, mga tao na inyong kinaiinisan, lalo na kung mahina ang pick-up, lalo na kung hindi kayo nauunawaan, huwag kayong magagalit. Sa halip, ipanalangin nyo sa Panginoon na lalo tayong baguhin ng Diyos para maunawaan natin sila kung bakit ganun sila. Sino sa inyo ngayon narito? Pastor, sisikapin ko na kahit unti-unti, pa isa-isa, mula sa araw na ito, ipapanalangin ko muna ang aking mga mahal sa buhay. At darating ang panahon, sila ay aking babahagian ng salita ng Diyos hanggang maipakilala ko sila kay Kristo at makaranas ng buhay na walang hanggan tulad na meron ako. Sino ngayon maglalakas ng loob? Sisikapin ko, Pastor. Mahirap, pero walang mahirap sa nagmamahal. Sige, lahat ng nagko-commit, simula sa araw nito, ipapanalangin ko ang aking mga mahal sa buhay. Mga kaibigan, kakilala, at kamag-anak, at mga anak, pamilya ko. Sige, I want you to come front and I will pray for each one of us. Sige. Kasi hindi paligtas ang nanay ko, hindi paligtas ang tatay ko. Hindi paligtas ang asawa ko at maging mga anak ko. Maaring malalaki na sila at may kanya-kanyang pamilya na. Pero walang imposible sa Diyos. Mananalangin ako, ipapanalangin ko sila para sa kanilang kaligtasan. Eh, ang unang dalangin ko ay bigyan ako ng Diyos ng lakas ng loob. At kapag mahal mo ang isang tao, yung pagmamahal na yun ang magbibigay sa iyo ng lakas ng loob. Sige, taas natin ang ating mga kamay. Panginoon, muli naming sinusuko ang aming buhay sa iyo. Kasi ang katawang lupang ito, ayaw po, Panginoon, masaktan. Ayaw po mapahiya. Ayaw po makarinig ng mga bagay na ito'y ikasasama ng aming damdamin. Kaya aming isinusuko, Panginoon, ang katawang ito. At amin po, Panginoon, O Diyos, hinihiling ng aming spiritual na buhay, palakasin mo sa pamamagitan ng iyong salita. Dahil kapag ang salita mo naghari sa aming puso, ito po ay isang anesthesia po, Panginoon, sa aming buhay. Na hindi kami tatablan sa mga salita ng iba. Kahit ito'y negatibo pa. Dahil ang pakay po, Panginoon namin, makakilala sila, Panginoon, sa iyo. Bigyan mo kami, Panginoon, O Diyos, na pagmamahal tulad ng sa iyo, upang ito po, Panginoon, ay amin po mapahayag sa kanila ang pag-ibig ni Kristo na walang hanggan. Aming pinapahalagan po, Panginoon, ng aming mga mahal sa buhay. Yung mga kaibigan po, Panginoon namin, hindi aksidente, naging kaibigan namin sila. At dahil po, Panginoon, mahal namin sila, bigyan mo kami ng lakas ng loob na ibahagi po, Panginoon, kung anong meron kami. Kasi yun po ang totoong pakikipagkaibigan, ang magbibigayan ng mabubuting bagay, Panginoon. Magpatawaran, Panginoon, magpasensyahan, at tanggapin ang isa't isa kung anuman ang sitwasyon. Pero sa pananalangin, Panginoon namin, mananaig, O Diyos, ang espiritu ng tagumpay, ang kaayusan, higit sa lahat, kaligtasan sa mga bagay na kung saan sana kami mapahamak. But because of your word, we are now declaring right now, dear God, all of our loved ones, O God, and coming ones, tulad ng aming mga magiging kaibigan pa, we pray that the peace mula, Panginoon, sa iyo
would be upon them, na sa oras ng aming pag-uusap, mananaig po, Panginoon, ng salita mo, maghahari sa kanila, magiging buhay sa kanila, at magiging daan ng kaligtasan. Dahil ikaw, Panginoon, ang salita ng Diyos. O muli po, Panginoong Jesucristo, salamat. Sa bawat isang narito, dalangin ko, O Diyos, that you would prosper their lives, spiritually, physically, and everything we needed, Panginoon. Let the provision coming from you, O Lord, fall upon each one of us. And thank you, Father, for the protection, for the blood of the Lord Jesus Christ that continuously cover us, O God. We thank you for those things. Ngayon, lalakad kami sa mundong ito. Taglay ang tagumpay mula kay Kristo. Taglay po, Panginoon, ng lakas ng loob na hindi po, Panginoon, kami aatras sa laban ng buhay sapagkat nangako ka na hindi mo kami iiwan o hindi mo kami pababayaan. Sasamahan mo kami, Panginoon, hanggang sa dulo na aming mararating sapagkat, Panginoon, pangako mo yan. And we thank you because we have a God who is not only concerned, O Lord, for our daily needs, kundi po, Panginoon, even, Panginoon, sa aming mga future. Once again, thank you so much, O God. Bless your people. Pagtagumpayin mo kami araw-araw. This all we pray in Jesus' name. Amen. Amen.